Sa sandaling ito, nakamit ni Liningshan ang kanyang layunin at hindi mapigilang tumawa. Pinsan, humahanga ako. 1,000,000 gintong barya. Sakto ito para sa aking dot sa pagpapakasal sa ikapitong prinsipe. Kamahalan, salamat sa kabutihang loob ng aking pinsan. Pagkatapos ay ibinigay niya ang papel ng kontrata ng pagkaalipin kay Zhang Ruchen. Salamat, pinsan, sa pagtulong. Hawak ang papel sa kamay, agad itong pinunit ni Zhang Ruchen. Simula ngayon, hindi ka na alipin ni Numan. Malaya ka na. Nang masaksihan ang eksenang ito, natigilan si Le. Tagapagligtas. Sa hinaharap, susuklian ko ng 100,000 beses ang kabutihang ito. Ang mga tao sa ibaba ay muling nagulat. Ang ika-9 na prinsipe ay gumastos ng 1,000,000 para bumili ng isang alipin, tapos ay pinunit lang ang kontrata. Baliw na ba siya? Ang ika-9 na kapatid ay talagang napakabukas palad. Ang ika-9 na prinsipe ay nagpapahalaga sa katuwiran at hindi sa yaman. Hindi kaya dapat tayong manilbihan na rin sa ika-9 na kamahalan. Samantala, si Huang Yanchen ay galit na lumapit. Liningshan, huwag ka munang magdiwang. Mukhang may plano na ang ika-9 na prinsesa. Tignan natin mamaya kung pagkatapos mong matalo sa akin sa ikatlong pagkakataon, makakapagmalaki ka pa ng ganito. Kapag natalo ka sa akin, hindi kita patatawarin ng basta-basta. Oh, kung gayon, gusto kong baguhin ng kaunti ang patakaran. Kung manalo ako, hindi ko kailangan ang paumanhin mo. Kailangan ko lang na gawin ng pinsan ko ang isang bagay para sa akin. Pinsan, ano sa tingin mo? Tinitiyak kong hindi kita sasaktan. May tiwala ako sa aking ika-9 na kapatid na babae. Sumasang-ayon ako. Dahil pumayag na si pinsan, huwag kang magsisi ha. Ika-9 na kapatid, huwag kang mag-alala, hindi kita bibigin. Tama na ang pagyayabang. Sumalakay ka na. Inihanda ni Liningshan ang kanyang espada at sumugod. Kasukdulan ng Heaven Realm. Anong tableta ang ininom niya at napakabilis ng kanyang pag-unlad sa cultivation. Nagulat si Zhang Ruchen sa antas ng cultivation ni Liningshan. Tatalunin niya ang ika-9 na kapatid na babae na parang nagbabaliktad lang ng palad. Ang ika-9 na kapatid na ito ay bata pa kaya't napakataas ng tingin sa sarili, pagtatasa ng ikatlong prinsipe. Kung hihilingin ni Liningshan na lumuhod ang ika-9 na kapatid sa harap niya, hindi ba't parang sinisira ng ika-9 na kapatid ang dignidad ng maharlikang pamilya? Ika-9 na kapatid na babae, Jiu Go. Talunin mo ang masamang ate na yan. Walang tigil sa pag-cheer ang munting prinsesa. Kahit ano pa ang cultivation mo, palagi kitang tatalunin. Ano naman kung nasa kasukdulan ka ng Heaven Realm? Nasa realm na ito rin ako. May kumpiyansang sagot ni Huang Yanchen. Pagkatapos ay ginamit niya ang Azure Water Auspicious Spell. Kahit na umabot ka pa sa kasukdulan ng Heaven Realm, hindi ka pa rin kalaban para sa akin. Gumanti si Liningshan gamit ang Heavenly Heart Illumination Finger. 2 atake na water element ang nagbanggaan. Tumilamsik ang tubig sa buong entablado. Ngunit tila lamang si Liningshan. Ang Heavenly Heart Illumination Finger ay tumama sa braso ni Huang Yanchen, napasigaw siya sa sakit at mabilis na umatras. Isang buwang pagsasanay pero hindi makayanan ang isang atake. Labis mo akong binigo. Kahit na mabuwal ako sa entablado, hindi ko hahayaang hiyain mo ang ika-9 na kapatid. Huwag mong maliitin ang aking determinasyon. Nang makita ito, mabilis na nagbigay ng payo si Zhang Ruchen. Ika-9 na kapatid na babae, huwag mong piliting makipagsabayan. Bilisan mong ubusin ang kanyang tunay na ki. Sinunod ang payo ni Zhang Ruchen. Hindi na sumasalag si Huang Yanchen, sa halip ay patuloy lang siyang umiiwas, na ikinainis ng husto ni Liningshan. Takbo, takbo, iwas, iwas. Kung ganyan ka lang, habang buhay mo akong hindi matatalo. Pagkaraan ng ilang sandali, naging epektibo ang paraang ito. Malaking halaga ng tunay na kina ang naubos niya. Bumaliktad na ang sitwasyon. Si Liningshan naman ay pagod na at tagaktak ang pawis. Zhang Ruchen, hayop ka.
Kung hindi ka nagbigay ng payo, matagal na siyang bumagsak sa ilalim ng espada ko. Ika-9 na kapatid na babae, ipagpatuloy mo ang pag-antala, hintayin mong magpakita siya ng kahinaan, tapos ay umatake ka. Nang makita ito, nagsalita si Linchenyo. Hindi nga maikakailan na henyo ang pinsan ko. Ilang simpleng salita lang ay nabago na ang sitwasyon. Dahil nagbigay ng payo ang ika-9 na kapatid sa ika-9 na prinsesa, kung gayon, si Lin na ito ay magbibigay din ng payo kay Ningxian. Pinsan, malaya kang gawin yon, sagot ni Zhang Ruchen. Ningxian, kung gustong tumakas ng ika-9 na prinsesa, gamitin mo ang life-chasing sword technique ng pamilyang Lin para harangan ang kanyang daan palabas. Kaya ginamit ni Lin Ningxian ang life-chasing sword technique. Tignan natin kung paano mo iiwasan ang sword technique ng pamilyang Lin. Nang makitang tila nahihirapan si Huang Yanchen, mabilis na nagpaalala si Zhang Ruchen. Ika-9 na kapatid na babae, gamitin mo ang Azure Water Sword Technique para atakihin ang kanyang ibabang bahagi. Ang Azure Water Auspicious Spell ay humagibis, tumama sa binti ni Lin Ningxian, napaatras siya ng malayo. Sinamantala ang pagkakataon, ginamit ni Huang Yanchen ang Void Spirit Silent Sound at sumugod. Isang dambuhalang haligi ng tubig ang bumagsak diretsyo kay Lin Ningxian. Hindi sapat ang ataking ito para talunin si Ningxian, may kumpiyansang sabi ni Linchenyo. Ika-9 na kapatid na babae, huwag kang maging pabaya, paalala ni Zhang Ruchen. Nang matanggap ang ataking ito, sugatan ang buong katawan ni Lin Ningxian, ngunit kaya pa ring lumaban. Ningxian, gamitin mo ang Heavenly Heart Sword Technique, direktang atakihin ang mukha, payo ni Linchenyo. Mabilis pa sa kidlat, sumugod si Lin Ningxian at matagumpay na nahiwaan si Huang Yanchen. Ika-9 na kapatid na babae, agad kang gumalaw 3 hakbang pakaliwa, umikot, at sumaksak. Ang ganting ataking ito ay tumama rin kay Lin Ningxian. Kung magpapatuloy ang laban, ang ika-9 na kapatid na babae at si Ningxian ay parehong malubhang masasaktan. Hindi ito ang sitwasyong gusto ko, pag-iisip ni Zhang Ruchen. Kaya kinuha ng binata ang espada ni Le at tumalon sa entablado. Ika-9 na kapatid na babae, panoorin mo ang paggamit ko ng espadang ito, Heavenly Heart Shattering Plum. Ano? Heavenly Heart Shattering Plum. Hindi ko pa ito napag-aralan. Anong gagawin ko? Labis na nataranta si Lin Ningxian. Pagkatapos ay pareho nilang ginamit ang Heavenly Heart Shattering Plum. Sumugod si Huang Yanchen patungo kay Lin Ningxian. Hindi kayang salagin ni Lin Ningxian ang ataking ito, kaya mabilis siyang tumalon para umiwas. Sinamantala ang pagkakataong ito, umikot si Huang Yanchen sa likuran at itinutok ang espada sa lig ni Lin Ningxian. Nanalo ako. Ang resultang ito ay ikinagulat ng lahat sa ibaba. Gumamit si Ningxian ng mysterious blood pill pero natalo pa rin. Ordinaryo lang ba ang talento ng ika-9 na prinsesa? Labis na nagalit si Linchenyo. Natalo ang binibini. Napakabilis, hindi ko nakita ng malinaw. Nagtataka ang mga tao mula sa pamilyang Lin, ang galing. Natalo ng ika-9 na kapatid na babae ang masamang ate. Naghiyawan sa tuwa ang munting prinsesa. Si Zhang Ruchen naman ay tagaktak ang pawis at nakahinga ng maluwag. Hay, mas nakakakaba pa ito kaysa noong ako ang lumaban. Bumalik sa entablado. Ningxian, kapatid, huwag kang gagawa ng anumang kalokohan. Kapag hindi ako nag-ingat at nagasgasan ko ang mukha mo, patay ka. Kung may kakayahan ka, labanan mo ulit ako. Kung hindi dahil sa tulong ni Zhang Ruchen, hindi mo talaga ako matatalo. Nanalo na ako. Bakit pa ako lalaban ulit sa'yo? Pwede akong tumaya ng mas malaki. Kung matalo ako sa iyo, magsisilbi akong tagapagsilbi mo sa loob ng 15 taon. Pasensya na, wala akong interes. Sa labang ito, talo ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, hihiwain ko ang mukha mo. Pumayag akong humingi ng tawad sa iyo, pero hindi ako pumayag na lumuhod. Nanalo ako, kaya ang hiling ko ay lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi. Nang makita ito, mabilis na lumapit si Linchenyo para mamagitan.
Prinsesa kamahalan, ang taong dapat maging mapagparaya at mapagbigay. Linchenyo, isa ka lang alalay ng ikapitong kapatid. Anong karapatan mong makipag-usap sa prinsesang ito? Lumuhod ka para sa akin. Linchenyo, hindi mo ba narinig ang sinabi ng prinsesang ito? Lumuhod ka para sa akin, mariing sabi ni Huang Yanchen. Si Linchenyo ay labis na nalito at medyo nainis. Isang martial artist lang ng Heaven Realm na pipitsugin, pero nangahas na hiyain ako ng ganito. Hay, kalimutan na. Tutal, anak siya ng Commandery Prince. Hindi ako pwedeng magdagdag pa ng gulo. Kaya dahan-dahan siyang lumuhod. Ika-9 na prinsesa, huminahon po kayo. Ningxian, hindi ka pa lumuluhod at humihingi ng tawad sa ika-9 na prinsesa. Ang prinsesang ito ay hindi taong arogante at hindi makatwiran. Kung maglalabas ka ng 1,000,000 pilak bilang kabayaran, papatawarin kita sa pagluhod. Saan ako kukuha ng 1,000,000 pilak? Basta't hindi mo sisingilin ang 1,000,000 pilak mula sa ika-9 na kapatid, papatawarin kita ng 1 beses. Hindi pwede. Ang 1,000,000 pilak na ito ay malaking yaman para sa pamilyang Lin. Kahit na lumuhod pa ako, kailangan kong paduguin si Zhang Ruchen, naisip ni Lin Ningxian. Kaya, na may mukhang hindi sang-ayon, dahan-dahang lumuhod si Lin Ningxian. Ika-9 na prinsesa kamahalan, si Ningxian ay humihingi ng tawad sa inyo. Lahat ng nangyari dati ay kasalanan ko, sana po ay mapatawad niyo ako. Ngunit dahil sa hindi pangkaraniwang kilos ni Ningxian, napatigil at nagtaka si Huang Yanchen. Hindi ko inaasahan si Lin Ningxian na talagang lumuhod dahil sa bagay na ito. Mukhang ang 1,000,000 pilak ng ika-9 na kapatid ay talagang nasayang na. Nang masaksihan ang eksenang ito, lahat sa entablado ay nagtaka. Ang Heavenly Maiden na mayabang at mapagmataas ay talagang lumuhod sa harap ng iba. Ha? Siya ba ang Heavenly Maiden? Ang aking ika-9 na kapatid na babae ay umunlad ng husto sa loob ng 1 buwan, pinilit siyang lumuhod sa harap ng kamahalan ng maharlikang pamilya. Sa ganitong paraan, ang ika-9 na kapatid na babae ang tunay na Heavenly Maiden. Talaga bang lumuhod ang panganay na binibini? Wala nang ibang paraan. Ang kalaban ay anak ng Commandery Prince. Hindi siya isang taong kayang saktan ng panganay na binibini. Pagkatapos ay lumapit din si Linchenyo para isama si Ningxian pauwi. Ika-9 na prinsesa, hinamak mo ako ng ganito. Siguradong mamamatay siya. Sa buhay na ito, ayoko nang makita pa ang mukha niya at ni Zhang Ruchen. Huwag kang mag-alala. Naglagay na ako ng malaking pabuya para sa ulo ni Zhang Ruchen. Kung makangahas siyang umalis sa palasyo ng kalahating hakbang, siguradong mamamatay siya. Tiyak na magsisikap akong mag-cultivate. Sa hinaharap, ako mismo ang magtatadtad sa kanya sa 1,000 piraso para maibsan ang galit ko. Ngayon, ito ang tunay kong kapatid na babae. Hintayin mong makarating ka sa Black Realm, irerekomenda kita sa Yonday Sect. Nandoon ba ang ika-7 prinsipe? Tama. Ang ika-7 prinsipe ay isang inner sect disciple. Kung makuha mo ang kanyang pabor, sa hinaharap, tiyak na makakatanggap tayo ng maraming benepisyo. Bumalik sa martial arts field. Nag-aalalang nagbilin si Zhang Ruchen. Ika-9 na kapatid na babae, ngayong hinamak mo si Lin Ningxian, natatakot akong sa hinaharap ay hindi siya magdadalawang isip na gumanti. Sa totoo lang, ayokong hiyain siya. Gusto ko lang tulungan kang mabawi ang perang iyon. Bukod pa riyan, kahit na magkaroon pa siya ng 10 katapangan, hindi siya mangangahas na galawin ang mga tao ng ating maharlikang pamilya. Sana nga, sabi ni Zhang Ruchen. Ika-9 na kapatid na babae, kunin mo itong mysterious blood pill. Kapag umaatake ka sa Black Realm, ang pag-inom nito ay magpapataas ng 30% ng tagumpay. Ika-9 na kapatid, napakabuti mo talaga sa akin. Lalo tuloy kitang mamimiss. Pagkatapos ay umalis na silang tatlo. Pagkatapos ng 1 buwan, pupunta ako sa Martial Market Academy. Ngunit may isang bagay na nag-aalala sa akin. Ang ika-9 na prinsesa ba? Maliban sa aking ina at kay Sister yon,
ang ika-9 na kapatid na babae ang tunay na tumratato sa akin na parang tunay na kapamilya. Pinapahalagahan ko ang damdaming ito. Si Lin Ningshan ay napahiya ng ganito, tiyak na maghihiganti siya. Maaari pa niyang patayin si kapatid na babae. Tagapagligtas, huwag kang mag-alala. Hanggat narito pa ako, lihim kong poprotektahan ang prinsesa. Hindi ko hahayaan ang pamilyang Lin na magkaroon ng pagkakataong saktan siya. Mabuti, mabuti. Nang marinig ko iyan mula sa iyo, medyo panatag na ako. Tagapagligtas, bilang isang prinsipe, nakikipagkaibigan ka sa isang hamak na alipin na tulad ko. Kahit na isakripisyo ko pa ang buhay na ito, kailangan kong protektahan ng buo ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng isang buwan, sa sandaling ito, naghahanda ng umalis si Zhang Ruchen. Chenner, narinig kong may mababangis na hayop sa Tianmo Ridge. Kailangan mong mag-ingat. Ina, masyado kang nag-isip. Ang Martial Market Academy ay maraming masters. Ang mga mababangis na hayop na iyon ay hindi mangangahas lumapit. Kailangan mong alagaan ng mabuti ang iyong sarili. Narinig kong nagkaroon na naman kayo ng alitan ni Ningshan. Tutal, pinsan mo pa rin siya. Sa hinaharap, kung magkamali man siya, patawarin mo siya ng isang buhay. Ito ba ang mga salitang ipinapasabi ni Patriarka ng pamilyang Lin kay inay? Nangangako ako sa iyo, basta't hindi sila magsimula ng gulo, hindi ko sila gagalawin. Ngunit kung mangangahas silang apihin si ina, pababagsakin ko ang pamilyang Lin. Nang makitang walang tigil sa pagdadaldal ang kapatid mula kanina pa, binatukan ni Huang Yanchen ang binata sa ulo. Bata ka, kung ano ang sinabi ni Concubine Lin, makinig ka ng mabuti. Bakit ang dami mo pang sinasabi? Bukod pa riyan, si Concubine Lin ay mayroon pa akong nag-aalaga. Ano pa ang inaalala mo? Huminahon ka, umalis ka na. Sige, aalis na ako. Ika-9 na kapatid na babae, hihintayin kita sa Martial Market Academy. Ika-9 na kapatid, mabilis akong magkukultivate hanggang sa Black Realm. Tiyak na pupunta ako sa Martial Market Academy para hanapin ka. Lumipat ang eksena sa palasyo. Ang reyna ay galit na. Walang silbi. Isang buwan na ang lumipas, at hindi pa rin makahanap ng pagkakataong patayin si Zhang Ruchen. Kailangan kong panoorin siyang pumunta sa Martial Market Academy. Tiyak na magiging malaking banta siya. Reyna, huwag kang mag-alala. Ang pag-alis ni Zhang Ruchen sa palasyo ay mas pabor pa sa atin para mapuksa siya. Ano? Plano mo bang habulin siya hanggang sa Martial Market Academy para patayin? Walang proteksyon ng maharlikang pamilya, magiging madali siyang target sa mata ng mga assassin. Tinitiyak ng aliping ito, mamamatay siya sa ibang lupain. Pagkaraan ng ilang sandali. Tignan niyo. Dumating na rin ang ika-9 na prinsip. Nang makita ito, lumabas si Liu Chengfeng para salubungin siya. Ika-9 na kamahalan, matagal na po kayong hinihintay ni Liu na ito. Ginoong Liu, mayroon ka bang kailangang ituro? Nagkakamali po kayo. Si Liu na ito ay humihingi ng paumanhin para sa nangyari dati. Mula noong ikalawang pagkatalo ko sa inyong kamay, pinag-isipan ko ito at nagpasya akong pagbutihin ang aking sarili. Hindi ko inaasahan, agad na nag-breakthrough ang aking cultivation sa Black Realm. Kung gayon, binabati kita, kapatid na Liu. Ito ba si Liu Chengfeng na nakilala ko dati? Ibang-iba kumpara dati. Biglang lumitaw si Liu Chuanshen at lumapit sa binata. Ika-9 na kamahalan, ang Villa Master na ito at ang Commandery Prince ay matalik na magkaibigan noong kabataan nila. Sana ay mapagbigyan mo ako at patawarin si Chengfeng. Sa hinaharap, maaari kayong mag-alagaan sa isa't isa. Napakalaki ng pressure na ito. Ang Villa Master na ito ay tiyak na hindi simple. Mabilis na nagbigay galang si Zhang Ruchen. Tio Liu, masyado kayong magalang. Basta't hindi ako kinamumuhian ni Ginoong Liu, tapat ko siyang pakikisamahan. Kaharap ang pressure na aking nilikha, ngunit hindi man lang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang tindig ay hindi nalalayo sa Commandery Prince noong kabataan nito. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang anak.
Cheng Feng, masyado kang padalos-dalos kumilos. Hindi ka sapat na kalmado. Sa hinaharap, kailangan mong matuto ng higit pa mula sa ika-9 na prinsipe. Hindi ko na kailangan ang paalala ni Ama. Tiyak na matututo ako mula sa kamahalan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang blood feather eagle ang lumipad papalapit. Elder Xi, matagal na tayong hindi nagkita. Elder Liu. Ngayong taon, ang Yunwu Commandery ay mayroon lang ilang dosenang kalahok. Ang taong ito ay si Elder Xi, si Nanchan. Huwag kang mag-alala, mas marami ang kalahok ngayong taon kaysa noong nakaraang taon. Baka may sorpresa pa nga. Ibig sabihin ba, ang Yunwu Commandery ay mayroong napakahusay na henyo? Maaari kayang makapasok sa top 1-0 ng Academy? Kung sasabihin ko, mawawala ang saya. Ang bagay na ito, syempre, ay kailangan mong alamin. Haha! Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ay nakaupo na sa likod ng blood feather eagle. Biglang may isang magandang babae na lumapit kay Zhang Ruchen. Ika-9 na kamahalan, maaari ba akong umupo sa tabi niyo? Sige, maupo ka. Nang makita ang magandang babae, naglaway si Liu Chengfeng at sunod-sunod na nagpadala ng puso. Ngunit biglang napansin ni Zhang Ruchen ang kanyang pananamit. Kamukhang-kamukha ng asasin na tumangka sa akin dati. Kailangan kong maging alerto. Si Liu Chengfeng naman ay walang anumang pag-isip na lumapit. Bumulong kay Zhang Ruchen, ika-9 na prinsipe, hindi ka ba talaga natitinag? Ang babaeng ito ay nagngangalang Zixi. Hindi lang maganda, ngunit nasa maagang yugto na ng Black Realm. Posibleng maging kaklase natin siya. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Kapatid na Liu, hindi ba't gusto mong pagbutihin ang iyong sarili? Bakit hindi mo simulan sa pagpapabuti ng iyong kahinaan sa kababaihan? Nagpakita ng dismayadong mukha si Liu Chengfeng. Ang ganda ng nasa harap mo, pero hindi mo man lang pinapansin. Ang galing mong magsalita, ika-9 na prinsipe. Mamatay man sa kamay ni Zixi na ito ay kapalaran mo na. Kaya isang karayom ang inilabas at inihanda sa kamay. Sakto noon, dumaan ang tingin ni Zhang Ruchen na nagpaatras din sa kanya. Napansin niya ba? Paano nangyari yon? Mabilis niyang isinuksok pabalik ang karayom sa kanyang tenga. Ang isa pang kasama ay nakita ito at labis na nagalit. Talagang walang kwentang babae. Kailangan pa rin ako ang kumilos. Kaya, inilabas niya ang karayom at itinutok kay Zhang Ruchen. Sa loob ng aking special domain, walang makapagtatago mula sa aking martial soul. Madaling nahuli ng binata ang karayom. Poisonous wind needle pagpatay ng walang bakas. Isa ka bang profesional na assassin? Impossible. Kahit na isang martial artist sa kasukdulan ng Black Realm, hindi kayang matuklasan ang poisonous wind needle, lalo pa ang mahuli ito. Kitang-kita sa mukha niya ang takot at tumutulo ang pawis. Nabisto na. Ngayon, kailangan ko ng direktang umatake. Ikaw lang mag-isa, mangangahas kang patayin ako. Naglabas ng pressure si Zhang Ruchen na nagpatigil sa kanya. Mabilis pa sa kidlat, si Elder Xi ay tinutok siya ng isang daliri sa ulo, patay agad. Isang daliri lang ay kayang pumatay sa kanya. Ang mga elder ng Academy ay talagang hindi pangkaraniwan, labis na namangha si Zhang Ruchen. Kung ako ang kumilos kanina, natatakot akong hindi rin ako. Makakaligtas, naisip ni Zixi. 9 na poisonous wind needles at ang sword hidden in fish gut. Tiyak na assassin ito mula sa Netherworld Sect. Ang Netherworld Sect ay palaging nagpapadala ng mga assassin para puntiryahin ang Martial Market Academy. Hindi ko inaasahan na makakahuli ako ng isa ngayon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Zhang Ruchen. Sino ka? Bakit gustong kunin ng assassin ng Netherworld Sect ang buhay mo? Mabilis na ipinakilala ni Liu Chengfeng, Tioxi, siya ang ika-9 na prinsip ng Yunwu Commandery, kilala bilang isang martial arts prodigy. 16 na taong gulang pa lang ay umabot na sa Black Realm. Kaya pala tinawag siyang henyo sa martial arts. Ngunit hindi siya dapat tawaging prodigy.
Yung tipong 12 taong gulang na umabot sa Black Realm, tulad ni Fang Zi, ang bahagya lamang maituturing na prodigy. Sige, Cheng Feng, itapon mo ang bangkay para sa Blood Feather Eagle. Opo, Tioxi. Sa sandaling ito, lumapit si Zhang Ruchen kay Zixi. Hindi kaya nalaman niya ang aking pagkakakilanlan bilang assassin? Labis na kinabahan si Zixi. Mahigpit niyang hinawakan ang maikling espada sa manggas ng kanyang damit, handang umatake. Ngunit dumaan lamang ang binata at humanap ng upuan. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Zixi. Mabuti na lang. Kung nagmadali akong kumilos kanina, malamang na 9 sa 10 pagkakataon ay patay na ako. Ang batang ito ay tiyak na may itinatagong sikreto. Bago ko malaman ng malinaw, hindi ko muna siya papatayin agad. Ika-9 na kamahalan, huwag kang mag-alala. Basta't makapasok ka sa Martial Market Academy, hindi ka na magagawang saktan ng mga assassin na ito, mabilis na pagpapakalma ni Liu Chengfeng. Sana nga. Kayang umupa ng assassin mula sa Netherworld Sect ang Reyna ay talagang bukas palad. Sa ngayon, mukhang hindi rin ligtas ang Martial Market Academy na ito. Kailangan kong maging mas maingat. Hintayin kong umabot ako sa Earth Realm, babalik ako para harapin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na rin sa Martial Market Academy. Lumapag ang Blood Feather Eagle sa harap ng Central Hall. Iyon marahil ang mga martial artist mula sa Yunwu Commandery, ano? Tutal, isa lang itong maliit na bansa sa hangganan, kaya kakaunti lang ang mga henyo. Nga! Ang Yunwu Commandery ngayong taon ay ganito lang karami ang kalahok. Kumpara sa ating Sifang Commandery, wala pa sa kalahati. Lumapit ang grupo ni Shen Mengxi para mang-asar. Walang masamang intensyon si Shen na ito. Napansin ko lang na ang Yunwu Commandery ay pahina ng pahina. Haha! Nangangahas kang insultuhin ang mga kings malalakas ng Yunwu Commandery namin. Ako si Jiang Heng. Ngayon, tiyak na tuturuan kita ng leksyon. CJ, kung masasalag mo ang 3 atake ko, agad kong babawiin ang mga sinabi ko kanina. 3 atake. Nakangahas kang maliitin ako. Si Jiang Heng ay humagibis pasugod. Ang tunay na ki ni Jiang Heng ay makapal. Ang Fire Dragon Fist ay matagumpay din niyang na-cultivate. Tiyak na walang problema. Sa kabaligtaran, naramdaman ni Zhang Ruchen na hindi simple ang taong ito. Kailangan kong maging handa para iligtas si Jiang Heng. Ngunit sa isang suntok lang, natumba na si Jiang Heng. Haha! Ang mga batang henerasyon ng masters ng Yunwu Commandery, kahit isang attack ko ay hindi masalad. Talagang nakakadismaya. Ang ganitong klaseng basura, hindi karapat-dapat maging disipulo ng Martial Market Academy. Mas mabuti pang pilayin ko na lang siya. Ngunit nang magpakawala siya ng palad, sumalag si Zhang Ruchen at napatalsik siya. Ang Yunwu Commandery mayroon palang kayang makapagpatalsik sa akin. Nagpakita ng labis na pagkagulat si Shen Mengxi. Mabuti. Jiang Heng, inumin mo itong tableta. Maraming salamat, ika-9 na kamahalan. Walang anuman, isang tableta lang yan. Magpahinga ka at magpagaling. Hayaan mo na sa akin ito. Pumalakpak si Shen Mengxi bilang paghanga. Magaling. Magaling. Hindi ko inaasahan na sa mga kalahok ng Yunwu Commandery, mayroon palang isang prinsip. Ika-9 na kamahalan, siguradong na-cultivate mo na ang innate skill ng maharlikang pamilya, hindi ba? Nagtataka rin ako. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang payo? Nang makita ito, balak sanang mamagitan ni Elder Xi, ngunit pinigilan siya ni Elder Situ. Mga kabataan na nagpapalitan ng martial skills, bakit pa tayo makikialam? Siya ay prinsip ng Yunwu Commandery. Kung may mangyaring aksidente sa kanya bago ang pagsusulit, sa tingin mo ba ay papayag ang Commandery Prince na palampasin ito? Kung alam ni Shen Mengxi ang kanyang pagkakakilanlan, marahil ay hindi siya atake ng malakas. Gusto lang niyang hiyain ang mga martial artist ng Yunwu Commandery. Bumalik sa 2 binata. Hindi pa ito ang pagsusulit.
Sinaktan mo ang martial artist ng Yunwoo Commandery. Kailangan mong magbayad para sa gamot. Maglabas ka ng 30,000 pilak at hindi ko na ito itutuloy. Hahaha. Ikasyam na kamahalan, natatakot ka. Ba? Kahit ang tapang na lumaban sa akin ay wala ka. Talagang nakakahiya para sa Yunwoo Commandery. Tama na ang pagyayabang. Kahit lumaban ka pa sa akin, matatalo ka rin. Tapos gusto mo pang labanan ang ikasyam na kamahalan. Lumabas si Liu Chengfeng para humamon. Hayaan mong ako ang maging kalaban mo. Nagpakita ng paghamak si Shen Mengxi. Hindi ako lumalaban sa mga pipitsuging tulad mo. Kung matatalo ako ng ikasyam na prinsipe, agad akong magbibigay ng 30,000 pilak sa nasaktang martial artist na yon at hihingi ng tawad sa kanya. Ano? Lalaban ka ba? Ang mga taong sumusunod sa kanya ay sumabat din tama. Tama. Kung hindi mangangahas lumaban ang ikasyam na prinsipe, dapat siyang bumalik sa Yunwoo Commandery para dumede. Haha. Kung ganoon, pumapayag ako sayo. Pero kung matalo ka, kailangan mong magbayad ng 100,000 pilak. Huwag mo nang sabihing 100,000 pilak, kahit 1,000,000 pilak pa, hindi mo pa rin ako matatalo. Ginamit ni Shen Mengxi ang Bright Blade Palm. Ang kanyang kamay ngayon ay parang isang matalim na sandata na sumusugod. Agad binuksan ni Zhang Ruchen, ang binata, ang kanyang mata ng espiritu, madaling naiwasan ang atake ni Shen Mengxi at gumanti ng isang suntok. Nang matanggap ang atake, tumalsik si Shen Mengxi ng malayo na magaang mukha. Malakas na tumawa si Liu Chengfeng. Shen Mengxi. Sinabi ko na sa iyo kanina pa, huwag kang magmayabang kung hindi mo kaya. Ang kaunting kakayahan mong iyan, karapat-dapat bang makipaglaban sa ikasyam na prinsipe? Hindi ko man lang nakita ang galaw ng prinsipe ng Yunwoo. Si Shen Mengxi ay hindi talaga kapantay ng ikasyam na kamahalan na ito. Nagtataka ang mga tao sa ibaba. Paano mo nagawang umatake ng ganoon kabilis? Ngunit bago pa makabawi, Ginoong Shen, mag-ingat ka sa likuran mo. Dinagdagan pa siya ni Zhang Ruchen ng isang sipa. Nang masaksihan ang eksenang ito, labis na nainis si Elder Situ. Ang basurang Shen Mengxi na ito. Tignan mo mamaya kung paano kita paparusahan. Si Elder Xi naman ay labis na nasiyahan. Talagang isang nakatagong henyo. Nasayang lang ang pag-aalala ko. Natalo ka na. May usapan tayo. Ilabas mo na ang 100,000 pilak. Wala ako. 30,000 lang ang mayroon ako. Ikasyam na kamahalan, hayaan niyo na po ito sa akin. Paano ko po hahayaan kayo mismo ang kumilos? Sige, Ginoong Liu, dahan-dahan lang ha. Ang ika-4 na ginoo ng pamilyang Shen ng Seven Stream Family, kahit 100,000 pilak ay hindi mailabas. Tingin mo ba tanga ako? Ikaw mismo ang nagsabi bago ang laban. Ngayon gusto mong tumakas sa utang. Aray! Ha! Umiiyak sa sakit si Shen Mengxi. Sinabi ko ng dahan-dahan lang. Ang batang ito ay talagang hindi marunong magtansa, walang magawang sabi ni Zhang Ruchen. Elder Xi, Elder Situ, narinig niyo ng malinaw kanina, hindi ba? Haha! Ang bagay na ito ay maaari kong patunayan. Ang may utang ay dapat magbayad, iyan ay natural. Shen Mengxi, lintik. Nawala lahat ng dangal ng Sifang Commandery natin. Narinig mo ba? Kung hindi ka magbabayad ngayon, yuyurakan muna ng ginoong ito ang kamay mo, tapos ay babaliin ko ang mga binti mo, nagbabantang sabi ni Liu Chengfeng. Ano sa tingin mo ha, Ginoong Shen? Huwag mo na akong saktan. Magbabayad ako. Patawarin mo na ako. Ito lahat ng ari-arian ko ay narito. Ikasyam na kamahalan, kulang ito sa 100,000 pilak. Anong gagawin natin? Kung gayon, nagpakita ng pag-aalangan si Zhang Ruchen. CJ, hindi nyo na kailangang sabihin, naiintindihan ko na. Wala pa akong sinasabi.
Pangalawang beses na walang magawa si Zhang Ruchen. Kaya si Liu Chengfeng ay naging parang demonyong sumisipsip ng pera at sumugod, naghalungkat at kumuha ng walang tigil. Isang true martial treasure sword, 10,000 pilak. Sea stone jade at 300 pilak pa. Kabuang 20,000 pilak. Kaya may utang ka pang 50,000 pilak. Pumirma ka na ng kasulatan ng utang. Biglang may malakas na sigaw, tama na yan. Ika-9 na prinsipe, kahit na may utang sa iyo si Shen Mengxi ng 100,000 pilak, hindi mo dapat siyang hiyain ng ganito. O baka ang tunay mong layunin ay hiyain ang sifang commandery namin. Ika-9 na kamahalan, kailangan mong mag-ingat. Si Hutsing na ito ay nasa huling yugto na ng Black Realm. Mayroon pa siyang isang royal level treasure weapon. Tiyak na hindi madaling kalabanin. Alam ko. Ibig sabihin ba, pinapayagan lamang ang mga martial artist ng iyong sifang commandery na hiyain kami, at hindi kami pinapayagang gumanti, sagot ni Zhang Ruchen. Ang malakas, syempre, ay may karapatang iyon,